mga dayuhang tagapag-alaga ay pumunta sa Taiwan para magtrabaho, ngunit nagiging biktima ng sexual harassment. Isang Indonesian na tagapag-alaga ay nakatira kasama ang lalaking amo, matagal nang nakakaranas ng verbal at physical harassment. Kailangan pang magtayo ng tolda sa tabi ng kama para protektahan ang sarili. Nang lumabas ang video, nagdulot ito ng atensyon, ngunit sa totoo lang, ang mga tagapag-alaga sa bahay ay hindi nag-iisang kaso ng sexual harassment, ipinapakita ng mga istatistika ang mga kaugnay na reklamo, sa loob ng maraming taon ay lumampas na sa 1,000 kaso. Harapin ang panggigipit ng amo, dapat ding magpataw ng mabigat na parusa ang gobyerno. Sobrang selyado. Lolo, anong nangyari? Ang lolo na tinutukoy ng tagapag-alaga, paulit-ulit niyang hinihila ang tolda, laging nagugulo. Gusto mo ba, ha? Gusto mo ba? Huwag. Tumago siya sa tent dahil kasama niya si Lolo sa kwarto. Madalas siyang akyatin sa kama tuwing hating gabi. Araw-araw siyang takot. Bakit ang tigas ng ulo mo, natulog ka sa tent na ito, hindi ito matibay? Matagal nang hinaharas, hindi na kaya, nag-record at nag-post online para humingi ng tulong. Nag-udyok ng batikos mula sa netizens. Maraming migranteng manggagawa lumantad, ibinulgar ang parehas na karanasan. Noong nag-a-apply ako mula sa Indonesia, sinabi ng amo na mag-aalaga ng lola. Pero pagdating ko nalaman ko, walang lola, nasa ibang bahay ang lola. Si Ana, 20 siya, mula Indonesia. Agosto 2024 nagtungo sa Taiwan. Dumaan sa ahente papunta sa amo. Akala ko nagkaroon ng sansa sa abroad. Hindi ko akalaing pangungot pala ito. Kami lang ng amo sa bahay. Gabi-gabi, nais niya ng masahe. Sasabihin niyang ipapakita niya kung paano magmasahe. Hinahawakan niya ang dibdib o maselang kahapon. Halos 1 taon na itong sitwasyon, hanggang hindi na kaya ni Ana, matapos magkwento sa kaibigan. Doon lang nalaman na may mga paraan ng tulong. Sa huli sa shelter siya tumuloy, hindi lang ito nag-iisang trahedya. Kamakailan lang may natanggap kaming kaso, matagal na siyang hinaras ng anak ng amo, matagal na pala siyang palihim na kinukunan ng video, iyong habang naliligo siya, kaya't matindi ang trauma niya. Ayon sa opisyal na datos, mula 2016 na hanggang 2021, mga tagapag-alaga at kasambahay, mga kaso ng sexual na pandiligali, umabot sa 1,502 kaso. Nagpatupad din ng mahigpit na hakbang ang gobyerno. Kung lumabag ang employer sa batas ng pagkakapantay-pantay, maaaring kanselahin ng kagawaran ng paggawa ang permit, pati na rin ang pagbabawal sa muling pag-apply. Kapag nakakaranas ng pang-abuso mula sa employer, hikayatin ang mga migranteng manggagawa na magsalita, huwag magtiis. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.